It's time for Freelancer Spotlight! Laging happy at busog ang dami. Sa araw ng Hey mga ka-freelancers, nasa exciting part na tayo. Ngayon, season 2 ng Sir Tommy Vlogs. Okay, so sisimulan na natin kilalanin ang iba pa nating ka-freelancers. Yung mga VAs din, yung mga nag-self-employed, yung mga nag-business, o yung mga nagpa-part-time, yung mga iba-iba yung work at maraming multiple sources of income. Kikilalanin natin sila isa-isa. This afternoon naman, pwede natin kilalanin ang isang ka-freelancer na pharmacy student na magte-take ng board exam, na naging VA, tapos masaya siya ngayon sa ginagawa niya. So here's Christine to share with us kung ano yung experience niya bilang freelancer. Nung nag-work ako as a pharmacy assistant, 7 days a week, as in, wala ako sa bahay, so nasa pharmacy lang. Yung sobrang lungkot, ayoko yung ganun na buong linggo nasa trabaho lang ako, gigising, papasok sa trabaho, uuwi, matutulog, tapos kinabukasan being a virtual assistant, nandito ka lang sa bahay, hindi mo na may miss lahat ng any events na meron. Like, uwi yung asawa mo, nandyan ka, uwi yung asawa mo, mapapakain mo siya, malulutuan mo ng merienda, kasi nandito ka lang sa bahay. Pero hindi ganun kadali yung task ng virtual assistant kasi nandyan ka na, puyat ka, minsan maraming task na pinapagawa, but then, kung kaya mo naman talagang mag-multitask, kung kaya mo naman yung mga simple admin task na pinapagawa ni client, wala tayong problema. Paano ka ba nag-start maging VA at bakit mo piniling maging VA? Gusto ko meron akong separate income aside sa income na binibigay sa akin ng husband ko. So, I decided to apply as a virtual assistant in, Bilang student, ano bang natutulong sa'yo ng virtual assistants or freelancing? you know, kapag ka-VA ka, kaya mo mag-multitask kahit ano gawin mo, magluto, kumain, maligo, lalo na kapag hindi naman nakascale yung work mo, di ba? So, kaya mo pagsabay lahat. And yung perks nga, nandito ka lang sa bahay, tapos wala ka pang mga toxic na workmates. So, ayun, habang nagre-review ako, nag-work ako. Kumikita pa at the same time. So, very helpful talaga siya. Like, for example, today, get ready with me, punta ako sa work. Kakatapos lang ng client ko na 9:30 p.m. Punta ako sa work, punta ako sa church. Yan, papanat, mag-pray. What's your favorite thing about freelancing and what do you love most about your job? Kapag mababait yung client, no? Wala kayong problema sa mga task, yung mga admin task lang, gano'n. Kasi sobrang helpful kasi, syempre dahil VA tayo, iba yung rate natin sa mga, like sa ibang corporate jobs. So talagang masasabi ko na kahit nasa bahay lang ako, nasusustain niya yung needs ko, personal, tapos nakakapag-ipon pa kami, and then, syempre yung kinikita ng husband ko, yun yung ginagamit namin na, yung expenses namin for daily expenses. So yung sa amin, nakikip ko siya or nasisave ko siya. Doon namin nabibili yung wants and needs, mga ganon. Thank you so much for that short interview with you, Christine. Nakailang clients ka na ba nga pala? Just to motivate our ka-freelancers out there. Lalo na sa akin, na fresh graduate, tapos nakapag-land na ako ng 2 clients. So thank you, Sir Stephen, for giving me the opportunity to work with you. You're welcome, Christine. At sa lahat pa ng mga ka-freelancers natin out there, I'm rooting for you to be part of Freelancer Spotlight. By the way, I'm inviting you, bukas na ang ating freelancing webinar. Libre lang po ito. You just have to follow the mechanics sa caption. Thank you and see you tomorrow. Thanks, Christine, and bye, everybody. laging happy